Talaga niya, Mr. Maravilla, suga pa. Anali naman po siya, nasuga pa. Sabi na lang po natin mga kababayan na yung pagmamahal ni Inday sa confidential funds ay parang pagmamahal mga kababayan ng baboy sa kaning baboy. Pinailan na mga kababayan sa Supreme Court ng mga dilawan si Inday dahil sa pagmamahal sa confidential funds. Yung 125 million pesos na nilunok po sa loob ng 11 days. Ayan ngayon ang breaking news. Galing po sa Philippine Daily Inquirer. Supreme Court asked to declare OBP's 125 million secret fund in 2022 unconstitutional. Ayan po mga kababayan. Mag-file daw ng kaso. Sabi niya ni Inday, mag-file. O di pinagbigyan natin. Ayan po yung balita. Pagbigyan niya natin. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung complete story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala po ng malinis at spacious fitness gym, magbisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Yan po mga kababayan yung aming Toyota Innova. Pwede rin kayo magbayad sa aming bayad center po ng inyong mga bill sa Meralco, PLDT at iba pa. Ang Colossal Fitness Gym tatagpuan mga kababayan sa 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, hanapin lang po ninyo yung aking anak, Gilon Maravillas. Yung contact number po niya, 0966-802-0949. Ayan po mga kababayan yung aming Colossal Fitness Gym. Napakarami na po ang mga pumupunta sa amin, mga kapamilya. Ang dami-daming tao na po. Yan po mga kababayan, oh. Yan ang aming cardio area. Diba? Ang daming tao po. Yeah, magdadagdag na po kami ng equipment. Ayos na ayos pa, mga kababayan. Ayan yung balita, mga kababayan. Mag-file daw, andyan ang kaso kami. Pagbigyan andyan natin. Ayan po si Inday. So sabi dyan mga kababayan sa balita, legal experts and former government officials lodged a petition asking Supreme Court to declare as unconstitutional last year's transfer of 125 million to the office of the Vice President as confidential fund. Tapos, mga kababayan, pinatulan ng mga dilawan. Yung challenge ni Inday, challenge kasi po ni Inday during the congressional hearing. Nag-file niya kayo ng reklamo sa husgado. Nag-file nga. Baka niya madamay niyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, Mr. Maravillas. Kasama na yan sa kailangang kaharapin. Kasi yung Office of the President po, yung naglipat ng pondo, humingi kasi si Inday. Talaga niya, Mr. Maravillas, suga pa. Anali naman po siya, nasuga pa. Sabi na lang po natin mga kababayan na yung pagmamahal ni Inday sa confidential funds ay parang pagmamahal mga kababayan ng baboy sa kaning baboy. Mas matindihan niya, Mr. Maravillas. Hindi po matunawan si Inday. Tingnan ninyo, nag-away-away na ngayon. Kaya napilitan po yung Kongreso na tanggalin ng tuluyan. Kasi yung 125 million nga po,
Parang kidlat po na naubos in 11 days. So, they urge the Supreme Court to order the Office of the Vice President na ibalik yung pera sa Treasury Department. Ayan po yung mga nag-file. Familiar faces po. Sino yan, Mr. Maravillas? Ayan po, si former Vice Presidential Spokesperson of Lady Robredo and UP Law Professor Barry Gutierrez, Vicente Enting Romano, Attorney Katrina Monsod, si Christian Monsod, Attorney RP Santiago, Gas Lagman, at si Mary Nicolas. Yung mga dilawan po, pinatulan si Inday. Naghamon kasi mga kababayan si Inday. Yan po. Sabi diyan, mag-file daw ng kaso eh. So ito, pinagbigyan natin. Sabi po ni Barry Gutierrez. Magno meanwhile said, the petitioners are asking the Supreme Court to declare the 125 million confidential fund ng Office of the Vice President unconstitutional. We ask the Supreme Court to declare the 125 million confidential fund ng OBP unconstitutional, sabi po ni Magno. At kailangan niya may balik yung pera sa sa National Treasury. Sa kanilang 49-page petition, the petitioners argue that the decision ng Department of Budget and Management daw allowing the release of 125 million to serve as confidential fund ng OBP was a clear usurpation of the exclusive power ng Congress. Binaypasan niya yung authority ng Kongreso under sa 2022 General Appropriations Act, while there is a heading on confidential intelligence and extraordinary expenses, and a particular item with an appropriations for extraordinary and miscellaneous expenses, there is no item much more an appropriation para sa confidential or intelligence expense. Kaya malinaw that Congress did not intend to create any item for confidential expenses. At yung release ng pondo ng DBM to the Office of the Vice President is a clear usurpation of the exclusive power of Congress to determine how the budget should be spent. Sabi mga kababayan ng mga petitioners. So as a background story mga kababayan, noong August 28, during the deliberation ng 2024 proposed budget of the Commission on Audit, si ACA Teachers Party List Representative Franz Castro raised the issue of confidential funds, including how the OBP spent the 125 million pesos in only 19 days. Pero na-discover during the plenary deliberation last month ni Marikina 2nd District Representative in House Committee on Appropriations Senior Vice Chair Estela Luz Kimbo na yung 125 million pesos ginastos po ni Inday 11 days lang, ubos. Yun mga kababayan yung naging dahilan kung bakit biglang nagbaliktaran na yung mga congressmen. Tinanggalan ng confidential funds po si Inday. Na ito na ngayon yung naging resulta. Pumatake si Maudigs, matapos magbisita si Inday sa kanyang tatay. Siniraan po yung Kongreso. At dito ngayon yung latest po. Tumayo mga kababayan kahapon si Speaker Martin Romualdez and the majority ng mga congressmen. Nagpasa ng resolution po. Nagkukundi na po sa tinawag nilang coercion, pananakot ni Maudigs. Sabay resign mga kababayan ni Congressman Gonzales bilang member ng PDP Laban. Ngayon, ito yung latest tungkol sa confidential funds ni Inday. May mga senador, mga kababayan na gusto daw i-reinstate yung 650 million confidential funds ni Inday.
Yan po, mga kababayan, ang balita ngayon. Breaking news na naman. 9 senators reportedly want Sara's confidential funds back. Bakit naman niya, Mr. Maravillas, yung background ni Inday? Mga 1,000 peso bills. Yan ang linigay dyan ng Politico News. Sa kanang impact leadership po. Hindi man po ako naglagay niyan. Poncio Pilato naman po ako. Hugas kamay. Di ba? Baka maakusa tayo rito na naninira. Nagkukwento lang po tayo, mga kababayan. Kung anong lumalabas na kwento dyan sa mainstream, kinikwento lang po natin. O yan po yung balita. Kalaban ng magaling din nga, tumirada yung impact leadership po. Kalaban ng hindi man na tinutuloy. Kalaban ng bayan. So sabi dyan, at least 9 senators reportedly want to reinstate Vice President Sara Duterte's 600 million confidential funds despite the House of Representatives' decision to reallocate them for national security, particularly in the West Philippine Sea. According to a report by Politico, the following senators are allegedly in favor of reversing the reallocation of Duterte's confidential funds. Yung mga senador po ay sina Robin Padilla, Bong Revilla Jr., Senator Bato, Jingo Estrada, Lito Lapid, Tol Tolentino, Cynthia Villar, tapos si Pia Cayetano. Yung mga barkada po ni Inday. Di ba? Siyam na mga senador, minority. Yung mga kontra naman po, may unang 5. The rest, wala pang posisyon. Sino niya, Mr. Maravillas, yung 5? Ayan po yung 5, mga kababayan. Si Chis Escudero, si Sani Angara, si Rafi Tolfo, Coco Pimentel, pagkatapos si Risa Ontiveros. Sabi dyan, at least 5 senators reportedly want the Senate to follow the House of Representatives' decision to remove the 625 million pesos Vice President Sara Duterte's confidential funds under the proposed 5.7 trillion national budget. Ayan pong combined confidential funds ng DepEd saka yung Office of the Vice President. So the rest of the senators, wala pang posisyon, pero may siyam na gustong i-restore daw yung confidential funds ni Inday. Tingnan na lang natin, abangan natin yung deliberation ng Senado kung ano yung mangyayari. Ayos pa? Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.